nakakatipid ngayon sa kanyang bayarin sa kuryente, ang pamilya ni Rowell, relax na sa kanilang bahay ngayon. Habang nakabukas ang TV, 2 ventilador at laptop ni Mrs. Pero maniwala ba kayong walang nakukonsumong kuryente ang mga nakabukas na appliances sa kwarto nila? At ito ang sagot, ang solar panels na nakakapit sa kanilang tahanan. Umaabot na sa tumatagisting na 300,000 ang nagagastos ni Rowell sa kanyang mga solar panels. Setup cost is really high. Mostly, it's like that kasi mostly ini-import itong mga materials nito from Japan, the US, and China. So, I guess meron mga taxes yun. Ngayon, nasa 10% pa lang ng kanilang kuryente ang sinusuplayan ng solar panels. At malayong-malayo bago mabawi ang tinuhunan sa paglalagay ng solar panels. Pero kampante naman daw siya magkaroon man ng emergency. Nakastore siya. Especially dun sa mga situations na babagyungan. Usually, couple of days ahead of time, pinapakay ko na yung solar. Dinidirect ko muna siya sa Meralco. And then pagdating ng bagyo, ng brownout, meron akong nakabangko na kuryente doon. Nakakagamit pa rin kami ng rice cooker. Nakakagamit pa rin ng ventilador. Ilaw pa rin. Nakakain kami ng liwanag. Pwede ka pa rin mag-TV. Mas may malaki pang plano si Rowell. Yung long-term na goal ko sana is really to get my house off the grid. Ibig sabihin, hindi na ako maging dependent sa Meralco, to be mindful dun sa use ng kuryente. Kasi once na magkaroon ka ng sarili mong battery, bank, solar panel, kailangan talaga maintindihan mo kung saan mo ginagamit ang bawat patak na kuryente. Ang International Rights Research Institute o IRRI